Ito po ay isang panawagan sa ating mga health workers, mga opisyales ng ating mga medical at professional health organizations, medical directors, CEOs, at lahat ng mga namamahala sa ating mga pribadong medical centers and other hospitals. Totoo po ba na bilang health worker, bilang isang doktor, o bilang isang direktor o manager ng mga pribadong ospital, tayo po ba ay maaring maging neutral, apolitical, o dili kaya'y non-partisan sa darating na eleksyon? Sa madaling sabi, ay walang pakialam sa politika o silent lang kaya ukol sa eleksyon. Ako po si Dr. Benigno R. Santi II, Presidente at Third Nominee ng Health Workers Party List. Ako po ay isang radiologist. Ngayon ay head ng ultrasound section ng Capital Medical Center at dean ng Capital Medical Center Colleges College of Radiologic Technology. Matagal din po akong nanunungkulan bilang isang member ng Board of Directors ng aming ospital. Chairman ng aming departamento at retirado bilang isang faculty member ng UST Medical School. Naging pangulo din po ako ng Ultrasound Society of the Philippines at CTMRI Society of the Philippines. At naging chairman ng Board of Examiners ng mga nabanggit. Pati na rin po ng aming mother organization, ang Philippine College of Radiology. Binanggit ko po ang mga ito, hindi naman siguro upang ipagyabang lang. Kung hindi ipaalam na ang aking pahayag na ito ay nababatay din sa aking matagal na karanasan at kaalaman hinggil sa ating mga problemang pangkalusugan, lalong-lalo na sa mga pribadong ospital. Lubha pong nakakabahala ang aming naging karanasan sa mga nakaraang araw ng pangangampanya para sa aming party list. Mukha pong nagwawalang bahala ang ating mga health workers, lalong-lalo na ang mga professionals, mga professional organizations at ang ating mga pribadong ospital ukol sa darating na party list elections. At ang dahilan daw na po ay sila ay non-partisan o apolitical. Tingnan lang po natin ang kasalukuyang problema sa PhilHealth. Alam nating lahat ang bilyong-bilyong paglilipat ng PhilHealth funds sa National Treasury at ang defunding ng PhilHealth sa 2025 national budgets. Sino po ba ang nasa likuran ng mga pangyayaring ito? Hindi po ba napakaliwanag na ang may kagagawa nito ay ang ating mga politiko na nasa ating Kongreso at Senado? At sino po ba ang nasa likuran nila? Hindi po ba ang kasalukuyang administrasyon? Hindi po ba ang lahat ng mga taong involved dito ay mga politiko o bumubuo ng kasalukuyang sistemang pampolitika? Hindi po ba tayong lahat ay against sa lahat ng mga nangyayaring ito dahil alam natin na ang kahahatnan ng mga political decisions na ito ay babalandra sa ating mismong mga pasyente, mga doktor at mga pribadong ospital. So paano po ninyo masasabi na tayo sa health sector ay dapat na neutral sa politika? Walang pakialam sa eleksyon o apolitikal. Ang PhilHealth controversy na yan po ay nasa ating Korte Suprema na nga. At sino po ba ang kumikwestiyon dito? Hindi po ba tayo rin at ang ating mga abogado? Hindi po ba ito ay isang paglahok natin sa politika? Dahil ang kalaban natin dito ay ang kasalukuyang sistemang pampolitika. Nahaharap po tayo ngayon sa isang health crisis, whether we like it or not. Nagsisimula na po ang mga senyales ng krisis pangkalusugan na ating kinakaharap. Ramdam na po natin ito. Ang pagliit ng national budget sa health, ang defunding ng PhilHealth, transfer ng PhilHealth funds, ang patuloy na resignations ng ating mga nurses at health professionals para pumunta sa abroad. 120,000 and growing nakakulangan sa health professionals, 300,000 unfilled health worker positions by 2030. Maliit na sweldo, long hours of work, napakalaking deductions at taxes sa maliliit na sweldo.
Ang palaki ng palaking utang ng PhilHealth sa mga ospital at mga doctors. Ang heya sa COVID na hanggang sa ngayon ay hindi pa naibibigay. Ang high taxes na ipinapataw sa mga private hospitals ng BIR bilang pangkaraniwang corporations. Ang 13% na importation tax sa mga medical equipment. Ang pagbalun ng ating national debt noong nakaraang administrasyon dahil daw sa COVID emergency. Samantalang ang Pharmally lang pala ang nakinabang at marami pang ibang problema. Hindi po ba ang lahat ng yan ay nangyari dahil sa ating bulok na sistemang pampolitika? Hindi po ba tayo dapat na sumali sa politika para ituwid ang sistemang yan? Lubhang napakasakit po para sa akin ang pagwawalang bahala ng aking mga kapwa-doktor. Sila daw po ang aking ulo dahil wala daw naman po akong magagawa para sa ating mga problemang yan. Ipinahabol po kami at pinagbabawalan ng mga security guards ng ating mga private hospitals na mga panya sa mga entry areas ng ating mga health workers. Dahil nga political daw at non-partisan ang ating mga ospital. Ating lampung tandaan na ang ating krisis pangkalusugan ay sanhi lamang ng ating sistemang pampolitika at malubhang sistemang pang-ekonomiya. At ang lunas po dito ay ang ating pagtindig at pagkilos kasama ng iba pang health workers at ng ating mga mamamayan. Huwag na po nating hintayin pa ang lalong paglubha ng ating health crisis. Huwag na po nating hintayin na maubos ang mga health workers sa mga ospital. Huwag hintayin tayo mismo o ang ating kapamilya ang maging biktima dahil tayo ay nagsawalang kibo kahit mayroon naman tayong magagawa. Lumahok po tayo at manindigan. Hindi po tayo maaaring maging neutral at magwalang bahala dahil ang pangkalusugang kapakanan po ng ating bayan ang nakataya dito. Ang pagiging neutral at apolitical ay pagsang-ayon at pagkonsinti sa mga maling kalakaran sa kalusugan na nagpapahirap sa ating lahat. Kumilos po tayo dahil walang ibang kikilos kundi tayo mismo. Maraming salamat po.